Nakaupo ako sa silid paghihintay ng doktor nang tumunog ang telepono ko. Ang nagtawag ay ang nag-iisang anak kong babae, si Angela. Ang boses niya ay tila kakaiba. Halos malamig nang sinabi niya, "Ma, pupunta kami sa Europa bukas. Naibenta ko na ang bahay mo sa tabing dagat at pati ang kotse mo. Kailangan namin ng pera. Bye." At binabaan niya agad ang tawag. 45 taon kong inalagaan siya, inialay ang lahat para sa kanya, at itinapon niya ako na parang basura. Pero huminga ako ng malalim at ngumiti dahil may isang bagay na hindi alam ng mahal kong anak. Ako si Antonia Brooks. 72 anyos na ako, at hanggang sa sandaling iyon, inakala kong kilala ko ang anak ko. Naging byuda ako 6 na buwan na ang nakalipas. Ang asawa ko, si Robert, ay pumanaw dahil sa atake sa puso habang kami ay nag-aalmusal, gaya ng ginagawa namin tuwing umaga sa loob ng 45 taon. Noong umagang iyon, pinagsilbian niya ako ng kape na may cream at toast. Tulad ng dati, hinalikan niya ang noo ko at sinabi, "Magandang umaga, mahal ko." Iyon ang kanyang huling salita. Mula noon, naging mas naroroon si Angela sa buhay ko, o iyan ang akala ko. Dumadalaw siya ng 3 beses sa isang linggo. Tinulungan niya ako sa mga paghahanda para sa libing at sinamahan niya ako sa grocery. Minsan pa nga, sinabi niyang magpatingin ako sa doktor para sa isang general check-up. "Ma, kailangan mong alagaan ng mas mabuti ang sarili mo ngayon na mag-isa ka na." Sasabihin niya na may ngiting inakala kong pagmamahal. Pero ngayon, naintindihan ko na ito ay para lang sa kaginhawaan. Ang bahay sa tabing dagat ang naging kanlungan namin sa loob ng maraming taon. Binili namin ni Robert iyon noong pinas ni anyos pa si Angela sa pamamagitan ng maraming pagsusumikap at sakripisyo. Bawat tag-init pupunta kami roon para bumuo ng mga alaala, nagdiriwang ng mga kaarawan at Pasko. Dinadala ni Angela ang kanyang mga nobyo at kalaunan ang kanyang asawa na si Edward. Nagluluto ako para sa lahat, naglilinis at naglalaba. Ito ang aming tradisyon sa pamilya. Hindi ko inakala na turingan niya itong pera lang. At ang kotse, yung lumang Ford pickup truck na inalagaan ni Robert na parang sariling anak. Hinuhugasan niya ito tuwing linggo, regular na pinapalitan ang langis, at palagi niyang ipinarada sa parehong lugar sa lilim ng puno. Alam ni Angela kung gaano ko kahalaga ang truck na iyon. Ito na lang ang natira sa akin mula sa kanya. Nananatili pa rin ang amoy niya sa mga upuan. Nang matapos siyang makipag-usap, nanatili ako roon sa hindi komportableng berdeng plastik na upuan, napapaligiran ng iba pang may sakit. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi ako umiyak. May kakaibang nangyari sa loob ko. Isang kapanatagan na matagal ko nang hindi naramdaman mula nang mamatay si Robert. Dahil sa sandaling iyon, naalala ko ang isang bagay na lubos kong nakalimutan. 3 araw bago siya mamatay, iniabot sa akin ni Robert ang isang manilang sobre. "Antonia, ilagay mo ito sa drawer ng iyong aparador. Kung may mangyari sa akin, buksan mo ito pagkalipas ng ilang sandali, pero kapag handa ka na lang." Inilagay ko lang ito ng hindi gaanong pinag-isipan. Pagkatapos ng libing, dahil sa labis na dalamhati at napakaraming aayusin, nakalimutan ko na lang talaga. Pero nandyan nga ito, naghihintay sa akin sa bahay. Tinawagan ako ng nurse para pumasok sa opisina. Sinuri ako ng doktor at sinabi na mabuti naman ang aking kalusugan para sa aking edad, kailangan ko lang magpahinga ng mas mabuti at kumain ng masustansya. Tumango ako at ngumiti, pero ang isip ko ay nasa ibang bagay. Iniisip ko ang sobre na iyon, ang lamig ng boses ni Angela, at kung paano malamang si Edward ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi niya ako kailanman nagustuhan, palagi niya akong tinuturing na istorbo. Umalis ako sa opisina at naglakad ng dahan-dahan papunta sa hintuan ng bus. Wala na akong kotse, ayon kay Angela. Pero habang naghihintay ako, hindi ko maiwasang ngumiti. May isang bagay na makabuluhan sa lahat ng ito. Akala ng anak kong babae, iniwan niya akong walang-wala. Pero ang hindi niya alam, si Robert, ang mahal kong Robert, ay palaging taong nagpaplano ng maaga. Dumating ang bus at umupo ako sa tabi ng bintana. Pinanood ko ang lungsod na dumaraan.
Ang mga bahay, ang mga tindahan, ang mga taong nagmamadali saan man, lahat ay may kanya-kanyang trahedya, ang sarili nilang mga lihim. Mayroon din akong sarili, at malapit ko na itong matuklasan. Pagdating ko sa bahay, diretso ako sa silid ko. Binuksan ko ang drawer ng aparador at nandoon ang manilang sobre, eksakto sa iniiwanan ko ito. Medyo nanginig ang mga kamay ko nang buhatin ko ito. Nararamdaman kong may ilang dokumento sa loob. Nakasulat ang pangalan ko sa harap gamit ang maayos niyang sulat kamay. Umupo ako sa kama na pinagsaluhan namin ng maraming taon at huminga ako ng malalim. Nagsisimula ng dumilim sa labas at napupuno ang bahay ng mga pamilyar na anino na hindi na ako natatakot. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre na para bang binubuksan ko ang isang regalo sa kaarawan. Ang aking mga natuklasan sa loob ay magbabago sa lahat ng bagay. Ang aking mga natuklasan sa sobre na iyon ay ikinabigla ako ng labis. May mga legal na dokumento, titulo ng lupa, sertipiko ng bangko, at isang liham na sinulat kamay ni Robert. Napuno ng luha ang aking mga mata habang binabasa ko ang kanyang pamilyar na sulat kamay. Mahal kong Antonia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako sa piling mo. Patawarin mo ako sa hindi pagsabi ng lahat habang ako'y buhay pa, ngunit nais kitang protektahan mula sa mga alalahanin. Sa paglipas ng mga taon, inilaan ko ang ating ipon sa mga ari-arian at negosyo. Hindi lang ang bahay sa tabing dagat ang meron tayo. Mayroon pa kaming 6 na ari-arian, kabilang ang gusaling apartment na tinitirhan ni na Angela at Edward. Mayroon din kaming mga bahagi sa 3 kumpanya na mas mahalaga kaysa sa maiisip mo. Mayaman ka, mahal ko. Mayaman ka na dati pa, pero ngayon ay mayroon ka ng pinansyal na katibayan. Nanlalamig ang mga kamay ko habang tinitingnan ko ang mga dokumento. May mga titulo ng bahay sa iba't ibang kapitbahayan sa lungsod, isang kondo sa downtown, isang maliit na motel sa baybayin, at syempre, ang 20 palapag na gusaling apartment na tinitirhan ng anak kong babae. Si Robert ang tahimik na may-ari sa nakalipas na 10 taon, ngunit inilagay niya ang lahat sa pangalan ng isang kumpanyang hindi ko alam. At ayon sa mga papeles, ako ang nag-iisang may-ari ng kumpanyang iyon. Mayroon ding mga bank statement para sa mga account na hindi ko inakala na umiiral na may mga numerong tila hindi totoo. Si Robert ay nagtrabaho bilang driver ng bus sa loob ng 40 taon, ngunit malinaw na isa rin siyang napakatalinong mamumuhunan. Bawat sentimong naipon namin, bawat sakripisyong ginawa namin, pinarami niya ng tahimik at wala akong nalaman. Sa liham, ipinaliwanag ni Robert na itinago niya ang lahat ng ito dahil ayaw niyang mag-alala ako tungkol sa pera o malaman ni Angela ang tunay naming kalagayan sa pananalapi. Alam mo, ang anak naming si Antonia, kung malalaman niyang ganoon karami ang pera namin, magbabago ang ugali niya. Gusto kong mahalin niya kami dahil sa kung sino kami, hindi dahil sa kung ano ang meron kami. Ang kabalintunaan. Iniwan kami ng anak namin na akala namin ay wala kaming wala, samantalang sa totoo lang ay taglay namin ang lahat. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglakad-lakad ako sa bahay, hinahaplos ang mga lumang kasangkapan at ang mga munting palamuti na palaging binabatikos ni Angela dahil lipas na raw. Tiningnan ko ang mga litrato ng pamilya sa pader, lalo na yung isa na 5 taong gulang pa lang siya, nakaupo sa kandungan ni Robert at tumatawa. Saan na napunta ang batang napakabait na iyon? Kailan siya naging ganito kalamig, ganito ka mapagkalkula? Kinabukasan, maaga pa sa umaga, tumunog ang telepono. Si Angela na naman. Iba ang tono ng boses niya, mas malambing, pero natutunan ko ng mag-ingat sa mga ganoong pagbabago ng tono. Ma, kamusta ka? Gusto lang kitang sabihing na ipadala na namin ang pera mula sa bahay at kotse. Naideposito na namin ang bahagi mo sa account mo. Hindi man ito gaanong karami, makakatulong ito sa'yo para mabuhay ng ilang buwan habang naghahanap ka ng mas maliit na matitirahan. Bahagi ko? Tanong ko, pinipilit kalma ang boses.
Oo ma, syempre hindi ka namin iiwan na wala kang kahit ano. Binigyan ka namin ng 30%. Makatarungan naman, hindi ba? Kailangan namin ng pera para sa aming investment sa Europa. May napakagandang oportunidad sa negosyo si Edward doon. 30% ng mga pag-aari ko. Ang bait naman. Ah, ganoon. At kailan kayo aalis? Ngayong hapon. Nakaimpake na ang mga bag namin. Aalis kami ng hindi bababa sa 6 na buwan. Baka mas matagal pa kung magiging maayos ang negosyo. Pero huwag kang mag-alala ma. Pagbalik namin, tutulungan ka naming makahanap ng maliit na apartment. Isa na babagay sa pangangailangan mo, babagay sa pangangailangan ko. Parang alam niya kung ano ang mga pangangailangan ko. Sige Angela, mag-ingat ka sa biyahe. Oo ma, alam kong maiintindihan mo. Palagi kang maawain. Mahal na mahal ka namin. At pinutol niya ang tawag. Nakatayo ako roon na hawak ko ang telepono. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, tumawa ako. Tumawa ako nang parang hindi ko nagawa mula nang mamatay si Robert. Napaka-absurdo ng sitwasyon. Nakakatawa nga. Ninakawan ako ng anak ko, pinalaya sa sarili kong bahay, kinausap ng may hindi matagalan na pagmamataas, at lahat ng iyon para punduhan ang isang pakikipagsapalaran sa Europa na malamang ay magiging isang sakuna. Pero ang pinaka-nakakainis sa akin ay hindi ang pera, kundi ang kadaliang itinapon niya ako. 45 taon ng buhay ko ang inialay ko sa kanya ng sakripisyo, ng pagmamahal na walang kondisyon at binura niya ako sa buhay niya sa loob lamang ng 2 minutong tawag. Iyon ang tunay na masakit. Tiningnan ko ang aking bank account online at totoo nga, nagdeposito sila ng halagang marahil ay tila bukas palad para sa kanila. Pero para sa akin ay isang pang-aalipusta. Ibinuwis nila ang bahay sa tabing dagat sa halagang mas mababa kaysa sa tunay nitong halaga, marahil dahil kailangan nila agad ng pera, at ibinenta rin nila ang truck ni Robert sa napakaliit na halaga. Noong hapon ding iyon, mula sa aking bintana, pinanood ko sina Angela at Edward na inilulan ang kanilang mga maleta sa isang taxi. Bitbit niya ang 2 napakalaking maleta. May daladala siyang bag na mukhang napakamahal. Pinanood ko silang tumawa, naghalikan, at gumawa ng mga plano para silang 2 binatilyo na sabik sa isang pakikipagsapalaran. Hindi nila kailanman tiningnan ang bintana ko. Hindi sila nagpaalam. Nang umalis na ang taxi, naupo ako sa kusina na may isang tasa ng tsaa at nakalatag sa mesa ang mga dokumento ni Robert. Kailangan kong gumawa ng ilang desisyon. Pwede akong tumawag ng abogado, bawiin ang mga ari-arian ko, at kunin pabalik lahat ng kinuha nila. Ngunit may nagsabi sa akin na may mas mabuting paraan para gawin ito, isang mas makabuluhang paraan. Tinawagan ko si Ginoong Peterson, ang abogado na humawak sa mga usapin ni Robert. Nandoon siya sa libing, binati niya ako ng pakikiramay, at sinabi niyang tawagan ko siya kung kakailanganin ko ng anumang tulong. Ngayon, kailangan ko nga siya. Ginang Brooks, butit narinig ko ang boses mo. Kamusta ka? Maayos lang ako, Ginoong Peterson. Kailangan kitang makita agad. May nakita akong ilang dokumento mula kay Robert na hindi ko gaanong maintindihan. Siyempre, maaari kang pumunta sa opisina ko bukas ng umaga. Nandyan ako. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, mahimbing akong nakatulog. Nangarap ko si Robert. Nakaupo siya sa paborito niyang upuan at nagbabasa ng pahayagan tulad ng tuwing umaga. At nang makita niya ako, ngumiti siya at sinabi, "Panahon na, mahal ko. Panahon na para ipagtanggol mo ang sarili mo." Nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito eksaktong kaligayahan, pero hindi rin ito ang kalungkutang nararamdaman ko sa loob ng maraming buwan. Parang determinasyon ito. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Robert, mayroon akong malinaw na layunin. Babalikhin ko ang sa akin, ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Angela. Kinabukasan ng umaga, nagbihis ako ng mas maingat kaysa dati. Suot ko ang damit kong kulay bino, yung palaging sinasabi ni Robert na nagpapatingkad sa aking pagiging elegante. Inayos ko ang buhok ko at naglagay ng kaunting makeup. At nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang babaeng matagal ko nang hindi nakikita. Isang matatag na babae ang nakita ko. Ang opisina ni Ginoong Peterson ay nasa sentro ng lungsod. Isang lumang gusali pero elegante na may marmol na sahig at malalaking bintana.
Sinalubong niya ako ng mainit na ngiti, ngunit nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumento, tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Geng Brooks, ito ay masigit pa sa inakala ko. Napakatalino ni Robert. Tingnan ninyo, ayon sa mga papel na ito, kayo ang may-ari. Alam ko na, G. Peterson, nabasa ko na ang mga iyon. Ang kailangan kong malaman ay kung ano ang maaari kong gawin ng legal. Ipinaliwanag ni Ginoong Peterson na ayos ang lahat, na lehitimo ang mga dokumento at ako ang may karapatang magmamay-ari ng lahat ng mga ari-ariang iyon. Kinumpirma rin niya ang isang bagay na matagal ko nang hinala. Iligal ang pagbebenta ng bahay sa tabing dagat dahil wala namang karapatan si Angela na ibenta ito. Maaari nating mabawi agad ang bahay, Ginang Brooks, at maaari rin tayong magsampa ng kaso laban sa anak mong babae dahil sa pandaraya. Hindi, Ginoong Peterson. Ayokong magsampa ng kaso. Gusto kong gawin ito sa ibang paraan. Gusto kong manatiling lihim muna ang lahat. Matutulungan mo ba ako? Tinitigan niya ako ng may pagkamausisa, ngunit tumango siya. Siyempre, kliyente ka namin. Ano ang kailangan mo? Kailangan kong maibalik mo ng palihim ang bahay sa tabing dagat. Gawin mo ang kinakailangan para pawalang bisa ang mapanlinlang na bentahang iyon. At kailangan kitang tulungan na makuha ko ang tunay na kontrol sa lahat ng aking mga ari-arian, lalo na sa gusaling tinitirhan ng anak kong babae. Naiintindihan ko. Isang proseso ito na tatagal ng ilang linggo pero posible itong gawin. Perpekto. At Ginoong Peterson, ayokong may makakaalam na ako ang nasa likod ng lahat ng ito, kahit ngayon lang. Nang umalis ako sa opisina niya, pakiramdam ko ay nagising ako mula sa isang napakahabang panaginip. Naglakad ako sa mga kalye ng downtown habang pinagmamasdan ang mga tao, ang mga gusali, ang buhay na nagpapatuloy ng normal. Pero para sa akin, nagbago na ang lahat. May plano ako. Ang mga sumunod na linggo ang pinakakakaiba sa buhay ko. Opisyal, ako ay isang mahirap na byuda na iniwan ng kanyang anak na babae. Ngunit sa lihim, ako ay isang mayamang babae na tahimik na inaayos ang pagbawi ng aking mga ari-arian. Epektibo ang trabaho ni Ginoong Peterson at tuwing ilang araw ay tinatawagan niya ako para sa mga ulat tungkol sa progreso ng mga legal na proseso. Nagpasya akong manatili muna sa aking bahay. Akin naman talaga ito, kahit na malamang inaasahan ni Angela na lilipat ako sa isang maliit na kwarto. Tuwing umaga, gigising ako, kakain ng almusal sa parehong mesa kung saan kami ni Robert ay nagbahagi ng napakaraming taon at pagkatapos ay maglalakad-lakad sa kapitbahayan. Binabati ako ng mga kapitbahay na may halo ng awa at kuryosidad na inilalaan nila para sa mga bagong byuda. Lumapit sa akin si Aurora, ang kapitbahay ko sa buong buhay, isang hapon habang binubuhusan ko ng tubig ang mga halaman sa harap. Antonia, anak, totoo bang umalis si Angela papuntang Europa at iniwan kang mag-isa? Oo, Aurora, kasama niya si Edward. May mga plano silang negosyo roon. At paano ka mabubuhay, anak? Alam nating lahat na hindi nag-iwan ng maraming pera si Robert. Sana lang malaman mo, naisip ko. Huwag kang mag-alala, Aurora. Ayos lang ako. May kailangan ka ba? Pwede kitang dalhan ng pagkain, tulungan kita sa pamimili. Mabait ka talaga, pero ayos lang ako, talaga. Tiningnan ako ni Aurora nang may ekspresyong kilala ko ng mabuti. Ganoon din ang tingin na natanggap ko pagkatapos ng libing. Habag na may halong kaunting ginhawa na hindi siya ang biktima. Sige, alam mo naman kung saan mo ako mahahanap kung kailangan mo ng ano paman. Palagi ang inuulit ang mga pag-uusap na ito. Sa karniyer, sa panadero, sa ginang sa tindahan sa kanto. Lahat sila ay nakikipag-usap sa akin ng may malambing na tinig na ginagamit nila sa mga kapuspalad at ako'y tumatango, ngumingiti at nagpapasalamat sa kanilang malasakit. Ngunit sa loob-loob ko, may bahagi akong nasisiyahan sa pagganap na ito. Para akong namumuhay ng dobleng buhay. Tinawagan ako ni Ginoong Peterson isang Miyerkules ng umaga. Ginoong Brooks, may magandang balita ako. Naipawalang bisa ko na ang pagbebenta ng bahay sa tabing dagat. Hindi alam ng mga bumili na pandaraya ang bentahan, kaya nabawi nila ang kanilang pera nang walang anumang problema. Sayo na ulit ang bahay,
Napakaganda, Ginoong Peterson. At ang gusaling tinitirhan ni Angela, mas komplikado iyon. Teknikal na, pag-aari mo na iyon mula pa noon sa pamamagitan ng kumpanya, pero kailangan nating gumawa ng ilang administratibong pagbabago para magkaroon ka ng direktang kontrol. Tatagal pa iyon ng 2 linggo. Perpekto. Ipagbigay alam mo sa akin. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, naupo ako sa kusina habang may hawak na kape at naisip ko si Angela. Nasa Europa siya ng 3 linggo at wala akong narinig mula sa kanya. Wala ni isang tawag, ni isang mensahe, ni isang postcard man lang. Para sa kanya, hindi na ako umiiral nang makuha niya ang perang kailangan niya, pero alam kong magbabago iyon sa lalong madaling panahon. Nagpasya akong bisitahin ang bahay sa tabing dagat. Sumakay ako ng bus papunta sa baybayin, sa parehong ruta na dinaanan namin ni Robert ng daan-daang beses. Ang bahay ay eksakto kung paano ko ito naaalala, maliit, kulay krema ang pintura at may beranda na nakaharap sa dagat. Naglagay ang mga bagong may-ari ng ilang halamang nasa paso sa mga baitang, pero maliban doon, pareho pa rin ang lahat. Umupo ako sa gilid ng kalsada sa kabila ng kalsada at tiningnan ko ito ng 1 oras. Naalala ko ang mga hapon tuwing tag-init noong bata pa si Angela, tumatakbo sa tabing dagat at nagtatayo ng kastilyong buhangin. Si Robert na nag-iihaw ng isda sa barbecue habang ako naman ay gumagawa ng salad sa kusina. Si Angela na nagdadala ng mga kaibigan, tapos mga nobyo, tapos si Edward. Lahat ng masayang sandaling iyon na nawala dahil sa isang simpleng transaksyong pangkomersyo. Lumabas ng bahay ang isang nakatatandang Ginoo at nakita akong nakaupo roon. Lumapit siya sa akin ng may pagkamausisa. "Ayos lang po ba kayo, ma'am?" "Opo, salamat po. Nagbabalik tanaw lang po ako. Kilala ko po ang mga dating may-ari." "Opo, kilala ko po silang mabuti. Sayang nga po ang nangyari." Sinabi sa amin na may sakit daw ng malala ang matandang ginang at kailangan nilang magbenta agad. Akala namin sobrang sulit pero lumalabas na hindi pala legal ang bentahan. Kinailangan naming ibalik ang bahay. "Personal mo ba silang kilala?" "Hindi. Ginawa namin lahat sa pamamagitan ng mga tagapamagitan." Pero sinabi nila na ang anak na babae ang humahawak ng lahat dahil hindi na kaya ng ina. Ang malungkot na sitwasyon. Sana lang alam mo kung gaano talaga ito kalungkot, naisip ko. Ay, buti na lang at hindi mo nawala ang pera mo. Oo. Sa kabutihang palad, naging maayos din ang lahat. Bagaman, ngayon kailangan na kaming maghanap ng ibang bahay. Talagang nagustuhan namin itong bahay na ito. Umalis ako roon nang mabigat ang dibdib. Hindi lang ang pera ang masakit. Ang dali ng pagsinungaling ni Angela tungkol sa akin. Gumawa siya ng kwento tungkol sa karamdaman ko. Ginamit niya ang di umano'y kahinaan ko para bigyang katwiran ang mga ginawa niya. Para sa kanya, hindi ako isang taong may damdamin, kundi isang hadlang na kailangang alisin. Noong gabing iyon, tinawagan ko ulit si Ginoong Peterson. "Ginoong Peterson, kailangan ko po ng tulong ninyo sa iba pa. Gusto ko ring mabawi ang track ni Robert. Mas mahirap iyon, Ginang Brooks. Nasa pangalan ninyo ang track, pero ang inyong anak na babae ay may kapangyarihang kinatawan na nagbigay daan sa kanya para ibenta ito. Paano yan nangyari? Tila pinirmahan ninyo ang kapangyarihang kinatawan na iyon ilang buwan na ang nakalipas matapos pumanaw ang asawa ninyo. Hindi mo ba naaalala?" Doon nagsimula si Angela sa pagpaplano ng lahat ng ito. Malabo kong naaalala na pumirma ako sa ilang papel na dinala niya sa akin na sinabi niyang para mapadali ang libing at ang mga kaayusan sa mana. Sobrang nalito ako sa dalamhati kaya pumirma ako ng hindi binasa. Ang inosente ko noon. Naiintindihan ko, Ginoong Peterson, may paraan pa bang maibalik ito? Maaari nating subukan pero mas magiging komplikado ito. Kailangan nating patunayan na pinirmahan mo ang power of attorney na iyon sa ilalim ng panlilinlang o sa pilitan. Gawin natin ito. Gusto kong maibalik lahat ng kinuha nila sa akin. Sa mga sumunod na linggo, nakabuo ako ng isang kakaibang rutina. Tuwing umaga, ako ang mahirap na byuda na kilala ng lahat. Lumalabas ako para bumili ng mga pangangailangan, nakikipag-usap sa mga kapitbahay at pinananatili ang itsura. Ngunit tuwing hapon, nagiging negosyante ako. Pag-aaralan ko ang mga dokumento ni Robert, kakausapin ko si Ginoong Peterson at babalak ang susunod kong hakbang.
Natuto ako ng mga bagay tungkol sa pananalapi na hindi ko inakala na kakailanganin kong malaman. Nadiskubre ko na mas matalino pala si Robert kaysa sa inakala ko. Bawat isa sa kanyang mga pamumuhunan ay maingat na kinalkula. Ang gusaling tinitirhan ni Angela, halimbawa, ay hindi lamang kumikita mula sa renta. Nasa isang lugar ito na mabilis ang pagtaas ng halaga. Nalaman ko rin na si Edward, ang asawa ni Angela, ay maraming utang. Kumuha siya ng mga pautang gamit ang apartment na tinitirhan nila bilang kolateral, hindi niya alam na hindi siya ang tunay na may-ari. Nang malaman ito ng mga bangko, malalagay siya sa seryosong problema. Tinawagan ako ni Ginoong Peterson isang Biyernes na may mahalagang balita. Ginang Brooks, natapos na namin ang lahat ng papeles. Nasa iyo na ngayon ang buong kontrol sa lahat ng iyong mga ari-arian. Nabawi ko rin ang track ni Robert. Ang bumili pala ay kakilala ko at nang ipinaliwanag ko ang sitwasyon, pumayag siyang ibalik ito kapalit ng maliit na kabayaran. Napakahusay ng trabaho mo, Ginoong Peterson. Ngayon, kailangan kitang tulungan pa sa isang bagay. Gusto kong magpadala ka ng liham sa anak kong babae. Anong klaseng liham? Paalala ng pag-alis. Naging tahimik sa kabilang linya. Ginang Brooks, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Lubos akong sigurado. Nagpa siyang hindi ako mahalaga sa buhay niya. Ngayon malalaman niya kung gaano ako talaga kahalaga. Naiintindihan ko. Gusto mo bang ipadala ko ito sa Europa? Hindi. Gusto kong ibigay mo ito sa kanya pagbalik niya. May kutob ako na malapit na iyon. Hindi ako nagkamali. Nang hapon ding iyon, tumakbo si Aurora sa bahay ko, dala ang pinakabagong balita sa kapitbahayan. Antonia, alam mo ba na may problema si Edward sa bangko? Sinabi ng bayaw ko na nagtatrabaho doon na iniimbestigahan nila ang ilang pautang na kinuha niya gamit ang apartment na tinitirhan nila bilang kolateral, pero lumalabas na hindi pala iyon sa kanya. Talaga? Oo. At mukhang wala raw alam si Angela. Sabi nila, kailangan niyang bumalik mula sa Europa para ayusin ang gulo na ito. Ang komplikadong sitwasyon. Oo. At ang pinakamalala, sinungaling raw sa kanya si Edward tungkol sa negosyo sa Europa. Walang negosyo. Gusto lang niyang takasan ang mga utang niya rito. Perpekto. Lahat ng ito ay nangyayari ayon sa inaasahan ko. Pinagtiwalaan ni Angela si Edward, isinakripisyo ang relasyon namin para sa kanya, at ngayon ay natutuklasan niya na hindi siya ang taong akala niya. Nang gabing iyon, naupo ako sa beranda na may baso ng tsaa at tiningnan ang mga bituin. Dati, sinasabi ni Robert na ang mga bituin ay kaluluwa ng mga taong namuhay ng buong buo at pinoprotektahan ang kanilang mga pamilya mula sa langit. Kung totoo iyon, nandoon siya sa itaas, pinapanood ang kanyang plano na natutupad ng perpekto. Salamat, mahal ko, sabi ko sa langit. Salamat sa pag-alaga sa akin kahit pagkatapos ng kamatayan mo. Kinabukasan, maaga akong tinawagan ni Ginoong Peterson. Ginang Brooks, may balita ako. Kakadating lang ng anak mong babae sa bansa. Nasa paliparan siya mag-isa. Mag-isa? Oo. Ayon sa balita, nanatili si Edward sa Europa. May mga chismis na nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. Naiintindihan ko na ipadala mo ba ang liham? Ipapapadala ko ito ngayon. Dapat matanggap niya ito bukas. Binaba ko ang telepono at nanatili ako roon sa kusina. Ramdam ko ang pinaghalong kaba at pananabik. Pagkatapos ng napakaraming linggo ng tahimik na pagpaplano, dumating na rin sa wakas ang sandali para sa unang tunay na hakbang. Malapit nang matuklasan ni Angela na ang kanyang ina ay hindi ang walang depensang biktima na inakala niya. Dumating si Angela sa kanyang apartment noong Martes ng gabi. Alam ko ito dahil si Aurora, na tila may mga tagapagbalita sa buong kapitbahayan, ay dumating kinabukasan para sabihin sa akin, Antonia, bumalik ang anak mo kagabi. Nakita kong pumasok siya na may isang maleta, pero mukhang hindi maganda ang lagay niya, maputla, may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata, na para bang umiyak siya buong biyahe. Mag-isa, lubos na mag-isa. At isang kakaiba, Antonia, nang hingi ng doorman ang susi sa kanya, wala siya nito. Kinailangan niyang kumuha ng tulong sa superintendent para papasukin siya gamit ang emergency copy. Kawili-wili. Nasa kay Edward ang mga susi na nangangahulugang marahil ay nagpasya siyang hindi na babalik.
O baka naman may nadiskubre si Angela tungkol sa kanya at tumakas. Sa anumang kaso, bumalik na ang anak kong babae. At sa lalong madaling panahon ay matatanggap niya ang munting regalong pangbati ko. Tinawagan ako ni Ginoong Peterson sa parehong hapon na iyon. Ginang Brooks, naihatid ang liham 1 oras na ang nakalipas. Kinumpirma ng doorman na personal itong natanggap ng anak ninyo. Perpekto. Gaano katagal natin siya binigyan? 30 araw para lisanin ang apartment ayon sa legal na pamantayan. Pero Ginang Brooks, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Anak mo rin siya sa huli. Ginoong Peterson, pinalayas ako ng anak ko sa sarili kong bahay sa loob ng 2 minutong tawag. Ibinenta niya ang mga gamit ko nang hindi man lang nagtatanong. Tinigil niya ako na parang basura. Ngayon, malalaman niya na may kahihinatnan ang mga kilos. Naiintindihan ko. Gusto ko lang siguraduhin na naisip mo na ang lahat ng mga implikasyon. Naipag-isip ko na ang mga iyon, Ginoong Peterson. Lahat ng iyon. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nagpuyat ako na iniisip ang mukha ni Angela nang mabasa niya ang liham. Ang unang pagkalito, pagkatapos ay ang hindi kapanipaniwala at saka ang pagkabahala. Malamang iisipin niyang pagkakamali iyon at may sumusubok na manloko sa kanya. Pero kapag tinawagan niya para makumpirma, malalaman niya na lahat ng iyon ay ganap na legal. Kinabukasan, na para bang hinihintay niya ang tawag ko, tumunog ang telepono ng 8:00 ng umaga. Si Angela iyon at ang boses niya ay parang nawawalan ng pag-asa. Ma, kailangan kitang kausapin ng madalian. Magandang umaga, anak. Kumusta ang Europa? Ma, wala akong oras para dyan ngayon. Nakakuha ako ng isang napakakatwang liham kahapon. Sabi nito kailangan kong lisanin ang apartment ko sa loob ng 30 araw. Mali ito, di ba? May alam ka ba tungkol dito? Isang paunawa ng pagpapalayas. Ang kakaiba. Galing kanino? Galing sa isang kumpanyang hindi ko pa naririnig. Ang pangalan nito ay... Sandali, hanapin ko muna ang liham. Robert Investments Inc. Kilala mo ba ang kumpanyang ito? Ginamit ni Robert ang sariling pangalan para sa kumpanya. Ang poetiko. Hindi, anak. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon. Sigurado ka ba na lehitimo ang sulat? Yan ang gusto kong alamin. Ma, kailangan ko ng tulong mo. Ewan ko na talaga. Iniwan ako ni Edward sa Europa. Tumakas siya kasama ang ibang babae at ngayon ito pa ang sumalubong sa akin pagbalik. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Nandyan ang kumpirmasyon. Iniwan nga siya ni Edward, marahil nang maubos ang pera o nang malaman niyang mas seryoso pala ang mga legal na problema sa bahay kaysa sa inaakala niya. Kawawa si Angela, isinakripisyo niya ang pamilya niya para sa isang lalaking walang kwenta. Pasensya na anak, saan ka ngayon? Nasa apartment ako pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Ma, pwede ba kitang puntahan? Kailangan kong magkwento sa iba. Wala na akong ibang mapupuntahan. Perpekto ang kabalintunaan. Ngayon na naiwan siya nang wala ang lalaking iniwan niya para sa akin, naalala niyang may ina siya. Siyempre anak, pumunta ka kahit kailan mo gusto. Papunta na ako. Binaba ko ang telepono at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Kailangan akong maging perpekto para sa pagtatanghal na ito. Suot ko ang pinakakonserbatibong kulay abo kong bestida, tinali ko ang buhok ko sa isang simpleng bun at pinagsanayan ko ang aking ekspresyon bilang isang inang nag-aalala ngunit sumusuko na. Pagdating ni Angela, makikita niya mismo ang inaasahan niyang makita, isang mahirap at vulnerableng byuda na iniwan ng sariling anak na babae. Dumating si Angela 1 oras ang nakalipas. Nang buksan ko ang pinto, nagulat ako sa kung gaano siya kahina tingnan. Lumiit siya, may malalim na kulubot sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang mamahaling damit ay mukhang kulubot at hindi maayos. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Ma, sabi niya, at sa isang sandali inakala kong yayakapin niya ako, pero tumigil siya na para bang bigla niyang naalala kung paano kami nagtapos. Pasok ka anak, kape ba ang gusto mo? Opo, pakiusap. Naupo kami sa kusina sa parehong mesa kung saan ko binasa ang mga dokumento ni Robert ilang linggo na ang nakalipas. Munting-munti si Angela sa silyang iyon, naliligaw, para bang bata pa siya noon na dumarating para ikwento sa akin ang mga problema niya sa paaralan.
Nanay, pasensya na talaga sa pag-alis ko noon. Alam kong hindi kita tinrato ng maayos. Nasa nakaraan na yan, honey. Hindi pa. Tinrato kitang masama. Nakasabi ako ng mga kakilakilabot na bagay at ngayon naputol ang boses niya. Ngayon wala na akong sino man. Anong nangyari kay Edward? Umalis siya kasama ang isang 25 anyos na waitress sa hotel sa Paris. Lumalabas na wala palang negosyo sa Europa. Puro kasinungalingan lang pala iyon. Gusto lang niyang takasan ang mga utang niya rito at gamitin ang pera mula sa pagbebenta ng bahay mo para punduhan ang kanyang pakikipagsapalaran. Lahat ng utang? Oo ma, napakaraming utang. Tila nakakautang na siya ng maraming taon at ginamit niya ang apartment na tinitirahan natin bilang collateral. Pero ngayon nalaman ko na hindi siya ang may-ari ng apartment. Paano yan nangyari? Narito na ang pagkakataon ko. Ewan ko anak, napakakomplikado ng usapin sa ari-arian. Ang problema, hinahabol na ako ngayon ng mga bangko para sa mga utang niya. Sabi nila, dahil kasal kami, ako raw ay may pananagutan din. At bukod pa doon, itong abiso ng pagpapalayas. Ma, ewan ko na talaga. Wala akong pera, wala akong trabaho, wala akong mapupuntahan. Nagsimulang umiyak siya, tunay na luha ng matinding paghihirap. At sa isang sandali, lumambot ang puso ng aking ina. Gusto ko siyang yakapin, aliwin at sabihin sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Ngunit naalala ko ang lamig sa boses niya nang tawagan niya ako mula sa opisina ng doktor. Ang kadaliang itinakwil niya ako, ang paraan ng pagsasalita niya sa akin na para akong pasanin. Nakausap mo ba ang abogado tungkol sa liham? Wala akong pera para sa abogado ma, naubos namin ang lahat ng pera sa Europa. Kinuha ni Edward ang kaunting natira nang tumakas siya kasama ang babaeng iyon. Kaya anong gagawin mo? Ewan ko. Akala ko baka pwede akong manatili sa iyo pansamantala hanggang makahanap ako ng trabaho at makakuha ng maliit na matitirahan. Iyon ang tanong na hinihintay ko. Matapos akong paalisin sa sarili kong bahay, matapos ibenta ang mga gamit ko, matapos akong tratuhin na parang basura, ngayon gusto niyang iligtas ko siya. Gusto niya na ang dukhang biyuda na siya mismo ang lumikha ang siyang magligtas sa kanya mula sa mga bunga ng kanyang sariling mga ginawa. Siyempre anak, palagi itong magiging tahanan mo. Nagulat si Angela na para bang hindi niya inasahan na magiging ganoon kadali. Talaga ma, matapos ang lahat ng nangyari? Ikaw ang anak ko, Angela, hindi iyon kailanman magbabago. Tumayo siya at sa pagkakataong ito ay niyakap niya ako. Isang desperadong yakap mula sa isang taong nalulunod at kumakapit sa tanging bagay na kanilang makita. Yapakap ko rin siya pabalik, pero hindi na may kasamang walang kondisyong pagmamahal tulad ng dati. Ngayon, may pagkalkula na sa aking yakap. Estratehiya. Salamat ma. Pangako, makakahanap ako ng trabaho agad. Hindi ako magiging pabigat. Huwag mo munang isipin yan. Magpahinga ka, bumuti ka, at pagkatapos titingnan natin kung ano ang mga pagpipilian mo. Umalis si Angela noong hapon na iyon para kumuha ng ilang gamit mula sa apartment niya. Nanatili ako sa kusina, iniisip kung gaano kadali iyon. Dumating siya sa akin eksakto ayon sa plano ko, sira-sira, desperado, walang pagpipilian, at ang pinakamaganda sa lahat, wala siyang kahit anong hinala. Para sa kanya, ako pa rin ang mahirap at inabando ng ina na nangangailangan ng kanyang awa. Ngunit ito pa lamang ang unang bahagi ng aking plano. Ang pagpapapayaman sa kanya na manirahan sa akin ang magbibigay sa akin ng perpektong pagkakataon para sa susunod na yugto. Hahayaan ko siyang makapag-ayos, makaramdam ng kaligtasan at maniwala na nakatagpo siya ng kanlungan sa aking bahay. At pagkatapos, nang hindi niya inaasahan, tuturuan ko siya ng kaibahan ng pagiging mahirap dahil pinili at pagiging mahirap dahil sa kinalabasan. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Ginoong Peterson. Ginoong Peterson, kailangan kong ipagawa sa iyo ang isa pang bagay. Sige, Mrs. Brooks. Gusto kong imbestigahan mo ang mga utang ni Edward. Gusto kong malaman ng eksakto kung magkano ang utang niya sa kanino at kung ano ang mga legal na option ko para paghiwalayin sila sa anak kong babae. Kakailanganin nito ng panahon, pero posible ito. Perpekto.
At Ginoong Peterson, gusto kong panatilihin mong ganap na lihim ito. Walang sino man ang dapat makalam na ako ang nasa likod ng investigasyong ito. Siyempre, Ginang Brooks, maaari ko bang itanong kung ano ang iyong panghuling plano? Napakasimple ng plano ko, Ginoong Peterson. Ililigtas ko ang anak ko, pero kailangan munang maunawaan niya kung ano talaga ang kahulugan ng pagbagsak sa pinakababa. Nang ibaba ko ang telepono, nagbuhos ako ng isang baso ng alak na inihanda ni Robert para sa mga espesyal na okasyon. Matagal na mula nang magkaroon ako ng espesyal na okasyong katulad nito. Nagsimula na ang laro at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nasa kamay ko ang lahat ng magagandang baraha. Lumipat si Angela sa bahay ko kinabukasan. Dumating siya na may dalang 2 maleta at isang karton na kahon, iyon na lang ang natira sa dati niyang buhay. Pinanood ko siyang nag-aayos ng gamit sa dati niyang silid, ang silid na pinagtulugan niya noong siya'y tinedier pa at nakikita ko ang kahihiyan sa bawat galaw niya. Mula sa pamumuhay sa isang marangyang kondo, napadpad siya sa kaniyang silid noong bata pa siya. "Ma, nahanap ko ito sa apartment," sabi niya, habang ipinapakita sa akin ang isang manilang sobre. Nasa gitna ito ng mga gamit ni Edward. Nakasulat dito ang pangalan mo. Isa na namang sobre iyon ni Robert. Tumibok ng mabilis ang puso ko, pero pinigilan kong mawala ang aking kalmado. Pangalan ko? Nakapagtaka. Oo, tingnan mo. Ipinakita niya sa akin ang sobre. Totoo nga, nakasulat dito ang pangalan ko sa sulat kamay ni Robert, pero iba ito sa sobre na nakita ko sa aking aparador. Mas maliit ito, mas bago. Baka nakita ito ni Edward sa mga gamit ni tatay nang siya ay mamatay at nakalimutang ibigay sa akin. Sabi ni Angela, "Posible, pwede ko ba itong makita?" Binuksan ko ang sobre sa harap niya. Sa loob ay may isang maikling liham at isang maliit na susi. Nakasulat sa liham, "Antononia, kung binabasa mo ito matapos mong matanggap ang pangunahing sobre, ibig sabihin ay dumaraan sa isang mahirap na panahon ang anak natin. Ang susing ito ay nagbubukas ng isang safety deposit box sa sangay ng sentral na bangko sa downtown. Ang numero ay 247. Mayroon doon na makakatulong sa iyo para matulungan siya, ngunit gamitin mo ito ng matalino. May walang hanggang pag-ibig, Robert." Binasa ni Angela ang liham habang nakasilip siya sa balikat ko. Isang safety deposit box? May safety deposit box si tatay. Wala akong ideya. Wala rin ako. Nagsinungaling ako. Hindi kailanman sinabi sa akin ng tatam mo ito. Sa tingin mo ba dapat nating puntahan at tingnan kung ano ang laman nito? Hindi ko alam, mahal. Baka mas mabuting hayaan na lang natin ang mga bagay na parang dati. Pero ma, baka may mahalagang bagay doon. Mga dokumento o hindi ko alam. Baka may mahahalagang bagay na makakatulong sa atin. Ramdam na ramdam ang pagkadismaya sa boses niya. Nakakapit si Angela sa kahit anong posibilidad na makalabas siya sa kanyang sitwasyon at hahayaan ko munang magpatuloy siya bago ko ipakita sa kanya ang buong katotohanan. "Sige," sabi ko matapos ang isang pinag-isipang pag-aatubili. "Pwede tayong pumunta bukas." Noong gabing iyon, naghapunan kami ni Angela nang magkasama sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Nagluto siya, sinubukang maging kapaki-pakinabang, pero ang pagkain ay tila puno ng guilt at desperasyon. Ikinuwento niya sa akin ang iba pang detalye tungkol sa nangyari sa Europa at bawat kwento ay mas masahol kaysa sa nauna. Nagsinungaling si Edward sa lahat ng bagay, "Ma, hindi lang sa negosyo, pati na rin sa mga utang." Akala ko maliit lang ang utang niya, pero lumalabas na mahigit $100,000 pala. At ang pinakamalala, ginamit niya ang pangalan ko sa ilang pautang nang hindi ko alam. Paano nangyari yan? Pineke niya ang pirma ko. Nang pakasalan ko siya, binigyan ko siya ng ilang dokumento para asikasuhin ang bangko para sa aming joint account. Hindi ko inakala na gagamitin niya iyon para dito. May paraan ka bang mapatunayan na hindi mo alam? Hindi ko alam. Sobrang komplikado ng lahat. Sabi ng mga bangko, dahil kasal kami, ako raw ang may pananagutan sa lahat ng utang niya. At ang diborsyo? Hindi ko nga alam kung nasaan si Edward ngayon. Bigla na lang siyang nawala. Hindi na nakakonekta ang telepono niya. Hindi siya sumasagot sa mga email. Wala. Para siyang naglaho. Perpekto.
Tumakas si Edward na parang daga na dati na niyang pagkatao. Iniwan si Angela na mag-isa harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Sa isang paraan, napagbigyan niya ako. Ngayon, nararanasan ng anak kong babae ang eksaktong naramdaman ko nang iwan niya ako. Pagkakanulo mula sa isang taong lubos niyang pinagtiwalaan. Pasensya na talaga, anak. Hindi ko alam na ganito na pala kalala ang lahat. Hindi rin ma, akala ko mahal ako ni Edward. Na magtatayo kami ng isang bagay na magkasama, pero lumalabas na madali lang akong paraan para sa kanya para makakuha ng pera at mga dokumento. Umiiyak na naman si Angela. Paano ako naging sobrang tanga? Paano ko hindi napagtanto kung sino talaga siya? Nakakatukso sanang sabihin sa kanya na nakita ko na ang mga palatandaan mula pa sa simula, na sinubukan kitang babalaan, na hindi kailanman mukhang mapagkakatiwalaan si Edward, pero sisirain noon ang aking pagpapanggap bilang isang maawain at mahihinang ina. Minsan, nakabubulag ang pag-ibig, anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo, pero ma, hindi lang buhay ko ang sinira ko. Sinira ko rin ang sayo. Trinato kitang masama. Kinuha ko ang bahay mo, ang truck mo, ang mga gamit mo, at ibinigay ko lahat sa lalaking iniwan ako sa unang pagkakataon. Ngayon, tayo na lang ang dalawang mahihirap na babae na nagsusumikap mabuhay dahil sa akin. Nasa nakaraan na iyon, Angela. Magiging maayos din tayo. Hindi pa. Ngayon pareho tayong nasa problema dahil sa mga pagkakamali ko. Nawalan ka ng lahat ng iniwan sa iyo ni tatay at nawala sa akin ang aking kasal at kinabukasan. Tayo ay dalawang mahihirap na babae na nagsisikap mabuhay. Kung alam niya lang, naisip ko na sa sandaling ito ay mas marami akong pera kaysa sa may isip niya, na ako ang may-ari ng gusaling tinitirahan niya, na kayang lutasin ko ang lahat ng problema niya sa isang tawag lang. Pero hindi pa iyon ang tamang panahon. Kinabukasan, pumunta kami sa bangko. Kinakabahan si Angela, puno ng pag-asa. Pinananatili ko ang pagganap ko bilang isang nalilitong byuda na hindi masyadong marunong sa pananalapi. Dinala kami ng empleyado ng bangko sa mga safety deposit box, tiniyak ang aking ID at binuksan ang kahon na may bilang 247. Nasa loob ang mga hiyas, napakaraming hiyas, mga singsing, kwintas, pulseras at hikaw. Nakilala ko ang ilang piraso bilang pamana mula sa pamilya ni Robert. Ang iba naman ay ganap na bago sa akin. Mayroon ding liham na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng bawat piraso at ang humigit kumulang na halaga nito. Namangha si Angela. Ma, siguradong napakalaki ng halaga nito. Akala mo nga? Oo. Tingnan mo itong esmeralda sa kwintas na perlas na ito. Ma, nag-ipon ng kayamanan dito si Dad. Ayon sa sulat ni Robert, ang mga hiyas ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $200,000. Isang malaking halaga iyon, pero wala itong kwenta kung ikukumpara sa iba ko pang mga ari-arian. Para itong makakita ng ilang barya sa ilalim ng sopa samantalang may $1,000,000 ka sa bangko. Anong gagawin natin dito, ma? Ewan ko, anak. Mga alaala ito ng pamilya. Pero ma, pwede nating ipagbili ang ilan sa mga hiyas. Sa perang ito, mababawi mo ang bahay mo sa tabing dagat at mababayaran ko naman ang ilan sa mga utang ni Edward. Narito na naman iyon. Kahit na nakakita siya ng mahalagang bagay, ang unang reaksyon ni Angela ay isipin kung paano ito magagamit para lutasin ang mga problemang nilikha ni Edward. Wala pa siyang natutunan. Sigurado ka bang gusto mong gamitin ang mana ng tatay mo para bayaran ang mga utang ni Edward? Ano pa ang ibang opsyon ko, ma? Kung hindi ako makababayad agad, kukumpiska ng bangko ang lahat ng pag-aari ko. At sa totoo lang, wala naman talaga akong pag-aari. Nasa pangalan ni Edward ang lahat. Pag-isipan mong mabuti, anak. Kapag nabenta mo na ang mga alahas na ito, hindi mo na sila mababawi. Alam ko, pero ano pa ang magagawa ko? Hindi ako makakakuha ng trabaho habang may mga kasong legal na nakabinbin. Walang employer ang maghahangad kumuha ng taong maraming problema sa batas. Dinala namin ang mga hiyas sa bahay. Inilatag ni Angela ang mga ito sa mesa sa kusina at sinuri ng paisa-isa, kinukwenta kung alin ang maaari niyang ipagbili at alin ang maaari niyang itago. Masakit panoorin siyang gawing mga numero sa spreadsheet ang dekada ng kasaysayan ng pamilya. Ma,
Sa tingin ko, makakakuha ako ng $180,000 para sa mga hiyas, sabi niya isang hapon, habang binibilang ang mga perang papel sa mesa sa kusina. Mas mababa ito sa inaasahan ko, pero sapat na ito para bayaran ang pinaka-urgenteng mga utang. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ako makababayad agad, kukunin nila ang lahat. Pati itong bahay ay maaaring mapanganib kung mapatunayan nilang may legal akong koneksyon sa mga ari-arian. Napaka-ironiko ng sitwasyon. Nag-aalala si Angela na baka mawala ang isang bahay na pag-aari ko na bayaran ang mga utang ng lalaking iniwan siya gamit ang pera mula sa mga alahas na pag-aari rin ng lalaking siyang lumikha ng kayamanang makakapagligtas sa kanya. At paano mo pipiliin kung aling mga utang ang babayaran muna? Nakipag-usap ako sa isang libreng tagapayo sa pananalapi sa bangko. Sinabi niya na unahin ang mga utang na may totoong kolateral dahil iyon ang mga maaaring makaapekto sa ari-arian o magdulot ng agarang foreclosure. Malaki ang ipinagbago ni Angela sa loob ng ilang linggong ito. Ang babaeng nagbenta ng mga gamit ko nang hindi man lang ako kinonsulta ay maingat na ngayong iniimbestigahan ang bawat desisyong pinansyal. Ang pagdurusa ay nagpabago sa kanya. Naging mas responsable, ngunit mas marupok din. Nang gabing iyon, habang iniaayos niya ang mga dokumento ng utang sa mesa, tumawag sa akin si Ginoong Peterson. Jeneng Brooks, may kumpletong ulat na ako tungkol sa mga utang ni Edward. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Gaano pa kalala? May utang siya ng mahigit $200,000 sa ilang bangko at may utang din sa mga pribadong nagpapautang. Mas nakababahala pa rito, ginamit niya ang pekeng dokumento na may pirma ng anak mong babae para sa ilan sa mga pautang na ito. Ibig sabihin, si Angela ang legal na responsable. Komplikado ito. Kung mapatutunayan naming hindi niya alam, baka mailigtas natin siya sa ilan sa mga utang. Pero magiging mahaba at magastos ang proseso. Gaano kalaki ang gastos para sa isang magaling na abogado na dalubhasa sa ganitong uri ng mga kaso? Marahil mga $50,000 at walang kasiguraduhan ng tagumpay. Naiintindihan ko. At paano kung bayaran na lang niya ang mga utang? Kung may pera siya, iyon ang pinakamabilis na solusyon, pero duda akong may access siya sa ganoong halaga. Ginoong Peterson, gusto kong ihanda mo ang lahat ng kinakailangang dokumento para mailigtas ang anak kong babae sa mga utang na ito, pero huwag mo pa siyang sabihan ng kahit ano. Babayaran mo si Mrs. Brooks. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan para protektahan ang anak ko, pero kailangang gawin ito sa isang napakatiyak na paraan. Nang matapos akong makipag-usap, nakita ko si Angela sa sala na nakatingin sa mga alahas na may malungkot na ekspresyon. Mukhang naliligaw siya, parang batang nabasag ang paborito niyang laruan at hindi alam kung paano ito ayusin. Anong iniisip mo, anak? Tungkol kay tatay? Tungkol sa kung gaano siya kadismaya sa akin kung makita niya kung ano ang ginawa ko sa buhay ko. Mahal na mahal ka ng tatay mo, Angela. Maiintindihan niya. Hindi, ma. Tinuruan niya akong maging responsable, pahalagahan ang pamilya at huwag maging makasarili. At kabaligtaran ang ginawa ko. Iniwan ko ang nanay ko para sa lalaking naging sinungaling. Ipinagbili ko ang mga alaala ng pamilya namin para sa pera. Sinira ko ang lahat ng itinayo niya. Sa unang pagkakataon, mula nang siya'y bumalik, narinig ko ang tunay na pagsisisi sa kanyang tinig. Hindi lang ito pagdadalamhati sa mga bunga ng kanyang mga ginawa, kundi isang tunay na pag-amin na may nagawa siyang mali sa moral. Nagkakamali ang mga tao, anak. Ang mahalaga ay matuto tayo mula sa mga iyon. Pero paano ako matututo rito, ma? Paano ko maaayos ang pinsalang nagawa ko? Iyon ang tanong na matagal ko nang hinihintay. Sa wakas, handa na si Angela na harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang mga ginawa at ang mga kahihinatnan nito. Ngunit hindi pa panahon para ipakita ang aking huling baraha. Una, kailangan kong hayaan siyang tuluyang bumagsak sa pinakababa. Mahalaga ang susunod na ilang araw para sa aking plano. Nagpasya si Angela na ibenta ang karamihan sa mga hiyas at itatago lamang ang singsing na pang-engganyo na ibinigay sa akin ni Robert at ang isang maliit na kwintas na pag-aari ng kanyang lola.
Pinanood ko siyang naghahanda na pumunta sa mga tindahan ng alahas, magsaliksik ng presyo, at makipagtawaran sa mga mamimili. Masakit na panoorin siyang gawing komersyal na transaksyon ang dekada ng kasaysayan ng pamilya, pero kailangan para maunawaan niya ang tunay na bigat ng kanyang mga desisyon. Nanay, nakakuha ako ng $180,000 para sa mga hiyas, sabi niya sa akin isang hapon habang binibilang ang mga pera sa mesa sa kusina. Mas mababa ito kaysa sa inaasahan ko, pero sapat na ito para mabayaran ang pinaka-urgenteng mga utang. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ko mabayaran agad ang ilan, kukumpiska nila ang lahat. Pati ang bahay na ito ay maaaring mapanganib kung mapatunayan nilang may legal akong koneksyon sa mga ari-arian. Napaka-ironiko ng sitwasyon. Nag-aalala si Angela na baka mawalan siya ng bahay na pag-aari ko, nagbabayad ng mga utang ng lalaking iniwan siya, gamit ang pera mula sa alahas na pag-aari rin ng lalaking iyon na siyang lumikha ng kayamanang makakapagligtas sa kanya. At paano mo pipiliin kung aling mga utang ang babayaran muna? Nakipag-usap ako sa isang libreng tagapayo sa pananalapi sa bangko. Sinabi niya sa akin na unahin ang mga utang na may totoong kolateral dahil iyon ang maaring makaapekto sa ari-arian o magdulot ng agarang foreclosure. Lubos na lumago si Angela sa loob ng ilang linggong ito. Ang babaeng nagbenta ng mga gamit ko nang hindi man lang ako kinonsulta ay ngayon maingat na sinisiyasat ang bawat desisyong pinansyal. Ang pagdurusa ay nagpabago sa kanya. Naging mas responsable ngunit mas marupok din. Nang gabing iyon, habang iniaayos niya ang mga dokumento ng utang sa mesa, tumawag sa akin si Ginoong Peterson. Jeng Brooks, may mahalaga akong balita. Natunto na namin si Edward. Saan siya? Sa Paris, gaya ng hinala ng anak mo. Pero narito ang nakakatuwa. Sinisikap niyang makakuha ng residency sa Pransya sa pamamagitan ng pekeng kasal sa dalagang binanggit ng anak mo. Pekeng kasal? Oo. Tila kailangan ng babae ng mga papeles at kailangan niya ng paraan para manatili sa Europa nang hindi na-deport. Pero ang pinakamahalaga, nakahanap kami ng ebidensya na sinadya niyang pekehin ang mga dokumento ng anak mo na may intensyong tumakas sa bansa. Ibig sabihin, makakaligtas si Angela sa mga utang. Sa ebidensyang ito, oo, mapatutunayan namin ang pandaraya at pananakot. Hindi na kailangang magbayad ng anak mo para sa ginawa ni Edward sa likod niya. Perpekto ito. May paraan na ako para mailigtas si Angela sa lahat ng kanyang utang ng legal nang hindi niya hinalang may pera ako para gawin iyon. Ginoong Peterson, gusto kong simulan mo na agad ang legal na proseso. Huwag mo pang sabihan ng kahit ano ang anak ko. Gusto kong tuluyan ng matapos ang proseso bago ko siya sabihan. Ayaw kong bigyan siya ng maling pag-asa. Naiintindihan ko. Tatagal ito ng mga 3 linggo, baka 1 buwan. Perpekto. Nang ibaba ko ang telepono, nakatingin sa akin si Angela nang may pagkamausisa. Sino yon, ma? Isang babae na nagtatanong tungkol kay Mrs. Davis, ang kapitbahay namin sa kanto. Mali ang numero na tinawagan niya. Naging madali na ang pagsisinungaling. Bawat araw na lumilipas, mas nakakaramdam ako ng ginhawa sa dobleng buhay na ito na aking pinamumuhay. Sa isang banda, ako ang mahirap at inabandonang ina na pinaniniwalaan ni Angela. Sa kabilang banda naman, ako ay isang mayamang babae na tahimik na inaayos ang kaligtasan at edukasyon ng aking anak. Sa sumunod na 2 linggo, pinanood ko si Angela na nahirapan sa mga desisyong hindi niya kailanman kailangang gawin noon. Kung paano pahabain ang pera para sa pagkain, kung paano makipag-ayos sa mga nagpapautang, kung paano maghanap ng trabaho kapag sira ang credit history mo. Isang malupit ngunit kinakailangang aral ito. Nanay, nakapunta ako sa 3 job interview ngayon. Sinabi niya sa akin isang gabi, habang pauwi siya na namamaga ang mga paa at pagod ang muka. 2 sa kanila ang nagsabi na hindi nila ako matatanggap dahil sa nakabinbin kong mga problema sa batas. Ang pangatlo ay nag-alok sa akin ng part-time na trabaho na maglinis ng mga opisina sa gabi. Tatanggapin mo ba? Wala akong ibang pagpipilian. Mababa lang ang sahod pero mas mabuti na iyon kaysa wala. At makakapagtrabaho ako sa gabi para makapaghanap pa ako ng mas maganda sa araw.
Ang makita ang anak kong babae na namuhay ng komportable ng mahigit 40 taon na naghahanda ng maglinis ng mga opisina sa gabi ay labis na nakapahamak sa akin. Ngunit pinuno rin ako nito ng pagmamalaki. Sa wakas ay hinaharap na niya ang realidad ng hindi umaasa na may ibang lulutas sa kanyang mga problema. Sigurado ka bang kaya mong gampanan ang ganoong pisikal na trabaho? Kailangan kong matuto. Ayokong patuloy na maging pabigat sa iyo, ma. Nakakahiya pa na pinapayagan mo akong manirahan dito ng libre. Tahanan mo ito, Angela. Hindi, ma? Ito ang iyong tahanan at nandito ako dahil sa iyong kabutihang loob, pero hindi ko ito sasamantalahin magpakailanman. Isang gabi, habang nasa unang shift ni Angela sa paglilinis, dumalaw si Aurora. Umupo siya sa kusina kasama ko, umiinom ng tsaa at tinitingnan ang mga larawan ng pamilya sa mga pader. Antonia, kailangan kitang tanungin ng isang bagay. Alam mo bang babalik si Angela sa ganitong kalagayan? Anong ibig mong sabihin? Nang umalis siya, mukhang kampante siya sa sarili, mayabang. Pinag-uusapan niya ang magandang buhay na magkakaroon siya sa Europa kung gaano kasikat si Edward. At ngayon, bumalik siya, lubos na wasak, nagtatrabaho bilang tagalinis, muling nakatira sa'yo. Maraming pag-ikot ang buhay. Aurora, oo, pero may iba pa. Pinagmamasdan ko si Angela nitong mga nakaraang araw at mukhang iba siya. Hindi lang malungkot kundi mapagkumbaba na para bang may natutunan siyang mahalaga. Palaging matalas ang pag-unawa ni Aurora. Ano sa palagay mo ang natutunan niya? Sa tingin ko, natutunan niya ang halaga ng mga bagay na dati niyang hindi pinapahalagahan, tulad ng pagkakaroon ng isang ina na nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Marahil. Aurora, may masasabi ako sa'yo. Nang umalis si Angela at tinrato kang masama, marami sa amin ang nag-akala na hindi mo siya mapapatawad kailanman. Pero narito ka ngayon, inaalagaan mo siya muli, binibigyan mo siya ng tirahan nang wala na siyang ibang mapuntahan. Anak ko siya, Aurora. Oo, pero hindi lahat ng ina ang gagawin ang ginagawa mo, lalo na pagkatapos ng pagtrato sa'yo noon. Kung alam lang sana ni Aurora ang buong katotohanan, na kaya kong lutasin lahat ng problema ni Angela, pero pinipili kong hayaan siyang magdusa pa ng kaunti para matutunan niya ng lubos ang aral. Sa tingin mo ba tama ang ginagawa ko? Sa tingin ko, ginagawa mo ang gagawin ng isang mabuting ina, pero sa tingin ko rin, kailangan talagang maintindihan ni Angela kung ano ang nawala sa kanya nang iwan kanya. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko kailangan kang pahalagahan niya hindi lang bilang ina na sumasagip sa kanya kapag may problema, kundi bilang matatag na babae na nakapagtayo ng matatag na buhay sa loob ng 40 taon. Kailangan kang igalang niya, hindi lang kailanganin. Tama si Aurora sa punto. Iyon nga ang buong punto ng plano ko. Ayaw kong bumalik si Angela sa akin dahil sa kawalan ng pag-asa. Gusto kong bumalik siya dahil sa tunay na paggalang at matandang pag-ibig. At paano mo sa tingin mangyayari iyon? Sa tingin ko, nangyayari na iyon. Nakita ko siya nitong mga nakaraang araw, Antonia. Ang paraan ng pakikipag-usap niya sa iyo ngayon ay ganap ng naiiba. Hindi na siya ang anak na nag-uutos sa iyo o tinatrato kang parang pasanin. Ngayon, siya ay isang ganap na babae na taos-pusong nagpapasalamat na may ina na katulad mo. Noong gabing iyon nang umuwi si Angela mula sa trabaho, nakita kong pagod siya, ngunit may bagong dangal. Nakuha niya ang ilang dolyar na iyon sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at may malalim itong kahulugan para sa kanya. Kamusta ang unang araw mo? Mahirap, pero hindi kasing sama ng inakala ko. Malaking tulong sa akin ang ibang mga babaeng nagtatrabaho doon. Isa sa kanila, si Mrs. Johnson, tinuruan niya ako ng mga paraan para mas mabilis at mas mahusay maglinis. Si Mrs. Johnson? Oo, 60 na siya at 20 taon na siyang naglilinis ng mga opisina. Sinabi niya na nagsimula siya pagkatapos iwan siya ng asawa niya na may 3 maliliit na anak. Sabi niya, hindi ito ang trabahong pinangarap niya, pero binigyan siya nito ng kasarinlan at dangal, para siyang matalinong babae. Ganoon nga siya. May sinabi siya na talagang nagpaisip sa akin. Sinabi niya na may 2 uri ng tao na nauupong gumagawa ng trabahong ito.
Yung mga nandito dahil hindi sila kailanman nagkaroon ng pagkakataon at yung mga nandito dahil sinira nila ang mga pagkakataong mayroon sila. Tinanong niya ako kung saang grupo ako kabilang at ano ang sinabi mo sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang totoo na mayroon akong lahat ng pagkakataon sa mundo. Isang pamilyang nagmamahal sa akin, isang matatag na tahanan, mana, at sinira ko ang lahat ng iyon sa pagsunod sa isang lalaking walang kwenta. Ano ang sinabi niya? Tumawa siya at sinabi, "Bueno anak, kung ganoon, alam mo man lang kung bakit ka narito. Isa ka ng hakbang na mas mauna kaysa sa karamihan ng mga tao." Nagbuhos si Angela ng baso ng tubig para sa sarili at umupo sa tabi ko sa mesa. "Ma, may gusto akong ipaalam sa'yo. Ang mga nakaraang linggo ang pinakamahirap sa buhay ko, pero ito rin ang pinakamahalaga. Bakit? Kasi sa wakas na unawaan ko na kung ano talaga ang mahalaga. Hindi ito pera, hindi ito ang mamuhay sa pinakamagarang apartment, hindi ito ang magpabilib sa mga tao. Ito ay ang pagkakaroon ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, na nariyan kapag gumuho ang lahat. Angela, hindi. Hayaan mo akong matapos. Karapatan mong kamuhian ako sa ginawa ko sa'yo. Iniwan kita noong pinakakailangan mo ako. Kinuha ko ang lahat ng iniwan sa'yo ni tatay. Tinigil ko sa'yo ang pera na para sa'yo. At ngayon nandito na naman ako, inaasahan kong patawarin mo ako at aalagaan mo ako. Patawad na kita, mahal, pero hindi pa ako mapapatawad sa sarili ko at hindi ako mapapatawad hanggat hindi ko napatutunayan na tunay akong nagbago, na natuto ako mula sa aking mga pagkakamali. Tinawagan ako ni Ginoong Peterson kinabukasan ng umaga. "Ginang Brooks, may napakagandang balita ako. Halos tapos na ang proseso ng batas. Mailalayo namin ang iyong anak sa lahat ng utang ni Edward. Panahon na." Pagkatapos ng ilang linggo ng pagmamasid kay Angela, na nagsusumikap, nagtatrabaho, at nagmumuni-muni sa kanyang mga pagkakamali, dumating na rin ang sandali para ipakita sa kanya na hindi siya kailanman nag-isa na may palaging tahimik na nagbabantay sa kanya. "Ginoong Peterson, gusto kong mag-organisa ka ng isang pagpupulong. Panahon na para malaman ng anak ko ang buong katotohanan." Inayos ni Ginoong Peterson ang pagpupulong para sa Biyernes ng umaga sa kanyang opisina. Sinabi ko kay Angela na nakipag-appointment ako sa isang abogado na makakatulong sa kanyang mga problemang legal, ngunit hindi ko ipinaliwanag ang mga detalye. Pumayag siyang sumama kahit na kinakabahan siya tungkol sa gastos ng konsultasyon. "Nanay, wala akong pera para magbayad ng abogado. Halos hindi ko na nga natatakpan ang mga pangunahing gastusin. Huwag mo munang alalahanin iyon, anak. Pakinggan muna natin kung ano ang sasabihin niya." Nakarating kami sa opisina ni Ginoong Peterson ng nasa oras. Nagsuot si Angela ng kanyang pinakamagandang damit na ngayon ay medyo maluwag sa kanyang mas payat na katawan. Kinakabahan siya, paikot-ikot ang kanyang mga kamay, inaasahan ang isa na namang masamang balita sa kanyang walang katapusang listahan ng mga problema. Binigyan kami ni Ginoong Peterson ng kanyang karaniwang propesyonal na ngiti. "Ging Brooks, Binibining Brooks, salamat sa pagdating." "Salamat sa pagtanggap sa amin," sagot ni Angela. "Bagaman, dapat kitang babulanan na napakakomplikado ng aking sitwasyong pinansyal at malamang ay hindi ko kayang magbayad ng mataas na bayad." "Iyon nga ang pag-uusapan natin," sabi ni Ginoong Peterson habang nagpalitan kami ng tingin. "Ngunit una, kailangan kitang suriin ang mga dokumentong ito." Inaabot ni Ginoong Peterson kay Angela ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at sinimulang basahin. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkalito tungo sa pagkabigla. "Hindi ko maintindihan. Sinasabi ng mga dokumentong ito na peke ang pirma ko, na may ebidensya ng pandaraya na hindi ako ang may pananagutan sa mga utang. Tama iyon. Iniimbestigahan namin ang iyong kaso sa nakalipas na ilang linggo. Nakakita kami ng sapat na ebidensya upang patunayan na ikaw ay naging biktima ng pandarayang pagkakakilanlan. Pero, paano yan posible? Sino ang nagbayad para sa investigasyong ito? Wala akong pera para rito." Tinitigan ako ni Ginoong Peterson. "Ito na ang aking sandali. Angela, may kailangan kong sabihin sa'yo." "Ano ma?" Huminga ako ng malalim.
Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-arte, sa wakas ay ibubunyag ko na ang katotohanan. Iniwan ka ng tatay mo ng higit pa sa akala mo. Mas marami pa. Anong ibig mong sabihin, Ginoong Peterson? Ipakita mo sa kanya ang iba pang mga dokumento. Kinuha ni Ginoong Peterson ang pangalawang folder at iniabot ito kay Angela. Sa pagkakataong ito, ang mga dokumento ay ang titulo ng mga ari-arian, mga bank statement, mga sertipiko ng pamumuhunan, ang buong kayamanang lihim na itinayo ni Robert. Nagbasa si Angela ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang muka ay dumaan sa buong hanay ng mga emosyon. Kalituhan, hindi ka panipaniwala, pagkabigla, at sa wakas ay pagkaunawa. Ma, nakasulat dito na ikaw ang may-ari ng gusali kung saan ako nanirahan. Oo. At meron ka pang ibang mga ari-arian, mga bank account, mga investment. Oo. Ibig sabihin nito, nang ibenta ko ang bahay sa tabing dagat, akin pala iyon at Pandaraya ang bentahan. Nabawi ko na ito. Tinitigan ni Angela ang mga papeles, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Gaano mo na katagal itong alam? Mula noong araw na tinawagan mo ako mula sa opisina ng doktor, alam mo na lahat ng ito nang bumalik ka mula sa Europa para humingi ng tulong? Oo, alam mong kayang lutasin ang lahat ng problema ko nung nakikita mo akong umiiyak gabi-gabi? Oo, may mahabang tensyong katahimikan. Isinara ni Angela ang mga folder at tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Bakit, ma? Bakit mo ako pinahirapan samantalang kaya mo naman akong tulungan? Ito ang tanong na hinihintay ko ng ilang linggo. Dahil kailangan mong matutunan ang isang bagay na hindi mo matututunan sa ibang paraan. Ano? Kailangan mong matutunan ang halaga ng mga bagay na nawala sa'yo. Ang halaga ng pamilya, ng paggalang, ng responsibilidad. Nang iwan mo ako, hindi lang pera ang kinuha mo sa akin, kundi ang dangal, ang pag-ibig, ang tiwala. Nagsimulang umiyak si Angela, ngunit hindi ito luha ng paghihinanakit sa sarili tulad ng mga iniyak niya nitong mga nakaraang linggo. Ito ay luha ng malalim na pag-unawa. Iniwan kita ng pinakakailangan mo ako. Oo, tinrato kita na parang basura. Oo, at iniligtas mo pa rin ako. Oo, pero hindi sa paraang inaasahan mo. Hindi kita iniligtas sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pera para magpatuloy ka sa paggawa ng parehong mga pagkakamali. Iniligtas kita sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyo na maranasan ang pinakababa ng buhay mo para matutuhan mong iligtas ang sarili mo. Tahimik na nakialam si Ginoong Peterson. Binata ang Brooks, binayaran na ng iyong ina ang lahat ng gastusing legal para palayain ka sa mga utang ni Edward. Nabawi na rin niya ang lahat ng mga ari-arian na ipinagbili ng mapanlinlang. Lubos ka ng malaya sa mga problemang legal. At ang trabaho sa paglilinis na nakuha ko. Maari kang tumigil kung gusto mo, sabi ko. Pero sana hindi mo gawin. Bakit? Dahil tinuturuan ka ng trabahong iyon ng isang bagay na hindi mo kailanman natutunan noong madali pa ang lahat. Tinuturuan ka nito ng halaga ng sariling pagsisikap, ng dangal ng matapat na paggawa, at ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat dolyar na kinikita mo. Pinunasan ni Angela ang kanyang mga luha at tumingin sa akin nang may ekspresyong matagal ko nang hindi nakita. Hindi iyon ang tingin ng isang anak na nangangailangan ng ina, kundi ang tingin ng isang ganap na babae na nirerespeto ang ibang babae. Mapapatawad mo ba ako, ma? Pinatawad na kita noon pa, anak. Ang tanong, mapapatawad mo ba ang sarili mo? Hindi ko alam kung kaya ko. Gumawa ako ng mga bagay na hindi mapapatawad. Nagkakamali ang mga tao, Angela. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos nating kilalanin ang mga pagkakamaling iyon. Iniwan kami ni Mr. Peterson na mag-isa sa opisina niya ng ilang minuto. Nakatahimik kaming magkatabi ni Angela, iniintindi ang lahat ng nangyari. Ma, may gusto akong sabihin sa'yo. Kahit wala ka sa perang ito, kahit nga ikaw pala talaga ang mahirap na byuda na akala kong ikaw, pareho pa rin ang aral na matutunan ko. Anong aral? Na walang mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng taong nagmamahal sa'yo ng walang kondisyon. Sa mga nakaraang linggo, ang tanging nagpanatili sa akin ng katinuan ay ang pag-alam na may tahanan ako sa piling mo. Na kahit gaano ko pa nasira ang buhay ko, ikaw pa rin ang nanay ko. Hindi iyon kailanman magbabago, Angela. Alam ko.
Pero alam ko rin na hindi ko na iyon maaaring ipagwalang bahala muli. Kailangan kong paghirapan iyon araw-araw sa pamamagitan ng paggalang, ng pasasalamat, ng mga gawa, hindi lang salita. Umalis kami sa opisina ni Mr. Peterson na may ganap ng bagong relasyon. Hindi na kami ina at anak na pinag-isa ng dugo at nakagawi ang magkasama. Kami ay dalawang ganap ng babae na pinili ang isa't isa matapos naming pagdaanan ang pinakamahirap na pagsubok na maiisip. Ang mga sumunod na linggo ay tungkol sa muling pagtatayo, ngunit hindi iyon ang inaasahan ni Angela. Kahit na alam na niya na may sapat akong pinagkukunan para ayusin ang lahat ng kanyang problema, pinili niyang panatilihin ang kanyang trabaho bilang tagalinis sa gabi. "Ma, kailangan kong tapusin ang sinimulan ko," sabi niya sa akin isang hapon habang naghahanda siya para sa trabaho. "Hindi ko pwedeng basta bumalik sa isang komportableng buhay na parang walang nangyari. Sigurado ka? Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo magpakailanman. Hindi ito parusa. Paraan ito para maalala ko kung sino ako noon at kung sino ang gusto kong maging ngayon." Pinanood ko siyang magsuot ng uniforme niya sa trabaho, isang bagay na hindi maisip. Ilang buwan lang ang nakalipas nang nakatira siya sa marangyang kondo kasama si Edward. Ngunit may kakaiba sa kanyang tindig, sa paraan ng kanyang paggalaw. Hindi na siya ang wasak na babaeng dumating na umiiyak sa pintuan ko. Siya ay isang taong nakatagpo ng dangal sa tapat na paggawa. Dumalaw sa akin si Aurora noong hapon na yon, gaya ng ginagawa niya tuwing ilang araw mula nang bumalik si Angela. "Antonia, may ilang kakaibang chismis na kumakalat sa kapitbahayan." "Anong klaseng chismis?" "Sabi ng mga tao na hindi ka raw ganoon kahirap gaya ng akala nating lahat. May nakakita kay Angela na lumalabas sa isang napakagarang opisina ng abogado sa downtown at pagkatapos ay nakita siyang binabayaran ang lahat ng utang niya sa bangko." "Marami ang chismis, Aurora." "Oo, pero sinasabi rin nilang nabawi mo na ang bahay mo sa tabing dagat at sa paanuman ay nagawa mong ayusin ang lahat ng legal na problema ni Angela. Magastos iyon, Antonia. Kilala na ako ni Aurora ng lubos para lokohin ko siya ng matagal. Ano ba talaga ang gusto mong malaman? Gusto kong malaman kung nagsisinungaling sa akin ang kaibigan ko sa loob ng 40 taon tungkol sa kanyang sitwasyon." Naghain ako ng isang tasa ng tsaa at umupo sa tapat niya. Panahon na para maging tapat sa iba. Iniwan ako ni Robert ng higit pa sa alam ng sinuman. Lalo na si Aurora. Gaano pa? Sapat na para hindi na kami kailanman mag-alala tungkol sa pera ni Angela. Nanahimik si Aurora sandali, pinoproseso ang impormasyon. "At bakit ka nagkunwaring mahirap sa loob ng mga buwang ito? Dahil kailangan kong matutunan ni Angela ang isang bagay na hindi niya matututuhan sa ibang paraan?" Ikinuwento ko sa kanya ang buong kwento. Ang malupit na tawag sa telepono ni Angela, ang plano kong tahimik na paghihiganti, ang mga linggo ng panonood sa pagbagsak niya sa pinakababa, at sa wakas ang revelasyon sa opisina ni Ginoong Peterson. "Antonia, napakatalino niyan at kakilakilabot sa parehong oras." "Kakilakilabot?" "Oo, dahil pinabayaan mong magdusa ang sariling anak mo, samantalang maaari mo na sanang tinulungan agad. Pero napakatalino rin dahil naiintindihan ko kung bakit mo ginawa iyon." "Naiintindihan mo?" "Oo. Kailangan matutunan ni Angela ang halaga ng bagay na nawala sa kanya. Kung binigyan mo lang siya ng pera para ayusin ang kanyang mga problema, matututuhan niya na laging may taong sasagip sa kanya mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga maling desisyon." "Tama. Pero Antonia, hindi ka ba nasaktan na makita siyang nagdurusa? Araw-araw, bawat gabi nakikita kong umiiyak siya. Bawat umaga, nakikita kong bumabangon siya para magtrabaho ng pagod at talo. Pero alam ko na kung ililigtas ko siya ng masyadong maaga, hindi niya matutunan ng buo ang aral. At sa tingin mo ba natutunan niya ito? Tingnan mo mismo. Alam ni Angela na may sapat na pera na siya ngayon para mabuhay ng komportable, pero pinili niyang panatilihin ang trabaho niya. Alam niyang maaari siyang lumipat sa mas magandang lugar, pero nagpasya siyang manatili rito kasama ako. Alam niyang hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga utang, pero ginagamit niya ang sarili niyang ipon para tulungan ang ibang kababaihan na nasa katulad na sitwasyon.
tinutulungan niya ang ibang kababaihan. Oo, naging magkaibigan niya ang mga babaeng katrabaho niya at ginagamit niya ang ilan sa perang kinita niya sa paglilinis ng mga opisina para tulungan ang isang katrabaho na nahihirapang magbayad para sa daycare ng anak niya. Ngumiti si Aurora. Hindi iyon si Angela na pumunta sa Europa. Hindi siya ganoon. Naiintindihan ng Angela na ito na ang pera ay isang kasangkapan, hindi isang layunin. Naiintindihan niya na ang dangal ay nagmumula sa trabaho at paggalang, hindi sa material na pag-aari. Nang gabing iyon, nang umuwi si Angela mula sa trabaho, nakita niya akong nagbabasa sa sala. "Ma, may sasabihin ako sa'yo." Ngayon, tinanong ako ni Mrs. Johnson kung ako ba ang anak ng mayamang babae mula sa hilagang bahagi ng bayan. "Ano ang sinabi mo sa kanya?" "Oo," ang sabi ko, "na may sapat kang pera para hindi na ako kailangang magtrabaho." At alam mo ba kung ano ang tinanong niya sa akin pagkatapos? Bakit ako nagpapatuloy pa rin sa pagtatrabaho? Kaya ipinaliwanag ko na kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. At ano ang sinabi niya? Tumawa siya at sinabi, "Honey, iyan ang pinagkaiba ng pagiging mayaman at ng pag-aarte na mayaman. Tinuruan ka ng nanay mo kung paano maging tunay na mayaman." Napakabait ni Mrs. Johnson at napag-unawa niya sa akin ang isang mahalagang bagay. Hindi ito tungkol sa perang meron ka, kundi kung paano mo ito ginagamit at kung paano mo ito tinatrato. Umupo si Angela sa tabi ko sa sopa. "Ma, gusto kong malaman mo na nakapagdesisyon na ako. Patuloy akong maninirahan dito kasama ka, pero hindi bilang anak na babae na bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Gusto kong manatili rito bilang isang ganap na babae na pinipiling ibahagi ang kanyang buhay sa kanyang ina. Ano ang pinagkaiba? Ang pinagkaiba ay babayaran ko ang aking bahagi sa mga gastusin. Mag-aambag ako sa gastusin ng bahay at ituturing ko ang relasyong ito bilang isang pakikipagsosyo ng dalawang malalayang babae na nagmamahalan at nagtatagal. Angela, hindi mo kailangang gawin iyon." "Oo, kailangan ko. Ma, kailangan kong maging iba ang relasyon natin kaysa dati. Dati, ako ay isang anak na inabuso ang pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang ina. Ngayon gusto kong maging isang ganap na babae na pinahahalagahan at inaalagaan ang pinakamahalagang relasyon sa kanyang buhay. At ano naman ang trabaho mo? Magpapatuloy akong magtrabaho, pero hindi naman kailangang maglinis ng opisina magpakailanman. Gusto kong magbalik-aral. Gusto kong ihanda ang sarili ko para gumawa ng mas makabuluhang bagay sa buhay ko. Pero gusto kong gawin ito ng paunti-unti at paghiraman ng bawat pagkakataon. May alam ka na ba kung ano ang gusto mong kunin? Oo, gusto kong kumuha ng social work. Tinuruan ako ng mga nakaraang linggo kung gaano karaming tao ang dumaraan sa mahihirap na sitwasyon nang walang sino mang sumusuporta sa kanila. Gusto kong gamitin ang mga yaman na mayroon tayo para tulungan ang ibang kababaihan na dumaranas ng pinagdaanan ko. Perpekto iyon. Hindi lang natutong pahalagahan ni Angela ang mayroon siya. Nakahanap din siya ng paraan para magamit ang kanyang karanasan sa isang makabuluhang paraan. At si Edward naman? Sinabi sa akin ni Mr. Peterson na naaresto siya sa France dahil sa pekeng kasal. I-deport na siya agad pero sa totoo lang wala na akong pakialam, tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Wala ka bang sama ng loob? Wala. May naitulong sa akin si Edward nang hindi niya man alam. Kung hindi niya ako iniwan at ipinagkanulo, hindi ako kailanman napababa sa pinakababa. At kung hindi ako kailanman napababa sa pinakababa, hindi ko matutunan ng lubos na pahalagahan ang mga mayroon ako. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakatulog ako ng lubos ang kapanatagan. Perpektong gumana ang plano ko. Hindi lang natutunan ni Angela ang mga aral na kailangan niyang matutunan, kundi lumabas siya sa karanasang iyon bilang isang mas matatag, mas matalino at mas maawain na tao. Siguradong ipagmamalaki ako ni Robert. 6 na buwan ang lumipas, nakamit ng buhay namin ang bagong balanse na hindi namin inakala noon. Natapos ni Angela ang kanyang pag-aaral sa social work nang may mahuhusay na grado at nagpa siya akong gamitin ang ilan sa aking yaman
upang magtatag ng isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihan na nasa sitwasyon ng karahasan sa tahanan at pinansyal na pag-abandona. Nanay, dumating na ang liham mula sa unibersidad, sabi ni Angela isang umaga, habang pumapasok siya sa kusina na may hawak na sobre. Tinatanggap ako sa programa ng masteral. Magsisimula ako sa susunod na semestre. Pero ma, gusto kong malaman mo na babayaran ko ito mula sa sarili kong ipon. Nagtitipid ako mula sa trabaho ko sa lungsod. Hindi man mataas ang sahod, natutunan niyang mabuhay sa mga pangunahing pangangailangan at pahalagahan ang bawat dolyar na kinikita niya. Sigurado ka? Kaya naman natin ng madali ang master's program. Alam ko, pero kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Bahagi na ito ng pagkatao ko ngayon. Dumalaw si Aurora noong hapon ding iyon, gaya ng ginagawa niya tuwing Biyernes sa nakalipas na ilang buwan. Naging pinagkakatiwalaan na namin siya, pinagmamasdan ang aming pagbabago ng may paghanga. Antonia, may ikukumpisal ako, sabi niya habang nagkukuhanan ng pangalawang tasa ng TAA. Noong una, inakala kong napakamasama mo kay Angela. At ano na ang iniisip mo ngayon? Ngayon iniisip kong ikaw ang pinakamatalinong ina na nakilala ko. Tingnan mo ang anak mo, talaga tingnan mo siya. Totoo nga. Ang Angela na nasa sala at nag-aaral para sa kanyang mga pagsusulit ay lubos na naiiba sa Angela na umalis papuntang Europa ilang buwan na ang nakalipas. Ang Angela na ito ay may kapanatagan ng loob na nagmumula sa kanyang kalooban, isang kumpiyansang nakabatay sa kanyang sariling mga nagawa, hindi sa mga materyal na bagay. Alam mo ba na nakita ko si Angela sa grocery kahapon na bumibili ng gulay para sa isang pamilyang tinutulungan niya sa kanyang trabaho? Hindi niya iyon sinabi sa akin. At nang tanungin ko siya kung bakit ginagamit niya ang sarili niyang pera imbes na ang pondo ng gobyerno, sinabi niya sa akin na ang ilang bagay ay hindi masukat sa opisyal na budget. Noong gabing iyon, naghapunan kami ni Angela sa beranda, isang bagay na naging tradisyon na. Ito ang oras namin para pag-usapan ang nangyari sa araw, magplano para sa hinaharap, at simpleng mag-enjoy sa pagkakasama namin. Ma, nakatanggap ako ng isang kakaibang liham ngayon, sabi niya habang hinihiwa ang kanyang salad. Kanino? Kay Edward? Nanigas ang mga kalamnan ko. Si Edward? Sumulat siya sa'yo? Mula saan? Mula sa kulungan sa Pransya. Ayon sa sabi, nahatulan siya ng 2 taong pagkakakulong dahil sa pandarayang pagpapakasal. Sa liham, sinasabi niyang pinagsisisihan niya ang lahat ng nagawa niya at gusto niyang humingi ng kapatawaran sa akin. At ano ang pakiramdam mo tungkol diyan? Sa totoo lang, wala akong nararamdaman. Wala akong galit, wala akong lungkot, wala akong pagnanais na maghiganti. Para bang ang bahaging iyon ng buhay ko ay nangyari dekada na ang nakalipas, hindi buwan lang ang nakalipas. Susulat ka ba pabalik? Hindi. Hindi dahil kinamumuhian ko siya, kundi dahil wala akong masabi. Ang Angela na ikinasal sa kanya ay wala na. Ang Angela na ito ay wala nang pisasabihan sa kanya. Humanga ako sa pagiging matatag ng kanyang boses. Ang babaeng nakaupo sa tapat ko ay nagkaroon ng panloob na lakas na nagmula sa pagbagsak sa pinakaloob na punto at sa sariling pagbangon. Alam mo ba kung ano ang itinuro sa akin ng buong karanasang ito, ma? Ano? Na ang tunay na pag-ibig ay hindi yung nagsasabi sa iyo ng gusto mong marinig. Ang tunay na pag-ibig ay yung nagtuturo sa iyo ng kailangan mong matutunan kahit masakit. Mahirap itong aralin pero kailangan talaga. Sinabi sa akin ni Edward ang gusto kong marinig. Pinaramdam niya sa akin na espesyal ako. Kumbinsido niya ako na karapat-dapat akong mabuhay nang marangya ng hindi nagsisikap. Tinuruan mo ako na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa pagsusumikap, paggalang at tunay na pakikipag-ugnayan. Noong gabing iyon, pagkatapos umakyat si Angela sa kaniyang silid para mag-aral, naupo ako mag-isa sa beranda, nakatingin sa mga bituin at iniisip si Robert. Ipinaako sa kanya na aalagaan ko ang aming anak na babae at sa wakas ay naramdaman kong natupad ko ang pangakong iyon sa tamang paraan. Hindi ko siya inalagaan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pera kapag kailangan niya ito.
Inalagaan ko siya sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya kung paano alagaan ang sarili. Hindi ko siya iniligtas sa pamamagitan ng paglutas sa kanyang mga problema. Iniligtas ko siya sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na matutong lutasin ang mga ito ng mag-isa. Kinabukasan ay linggo at pinlano naming dalawin ng magkasama ang bahay sa tabing dagat sa unang pagkakataon mula nang maibalik ko ito. Ayaw munang pumunta si Angela noon, sinabing kailangan niya ng panahon para iproseso ang lahat ng nangyari. Handa ka na ba? Tanong ko sa kanya habang papasok kami sa truck. Sa tingin ko, oo. Tahimik pero komportable ang biyahe. Pagdating namin, sandaling tumayo si Angela sa truck, tinitigan ang bahay kung saan namin ginugol ang napakaraming bakasyong pangpamilya tuwing tag-init. Parang pareho pa rin ang itsura, sa wakas ay sabi niya. May mga bagay na hindi nagbabago pero may iba naman. Hindi na ako ang taong nagbenta ng bahay na ito. Pumasok kami ng magkasama. Malinis at maayos ang bahay, eksakto kung paano namin ito iningatan ni Robert sa loob ng maraming taon. Naglakad-lakad si Angela sa bawat silid, hinahaplos ang mga mowables at tinitingnan ang mga litrato ng pamilya na nakasabit sa mga pader. Ma, gusto kong humingi ng tawad. Humingi ka na ng tawad, anak. Hindi, gusto kong humingi ng tawad ng partikular para sa bahay na ito. Hindi lang dahil sa pagbenta nito, kundi dahil sa pagpapaliit sa lahat ng alaala ng ating pamilya bilang isang komersyal na transaksyon. Pinatawad na kita. Kinakatawan ng bahay na ito ang 40 taon ng mga tag-init ng pamilya, ng mga kaarawan, ng mga Pasko. Itinayo ni tatay ang berandang iyon gamit ang sariling mga kamay. Ikaw ang nagtanim sa hardin na iyon. Doon ako natutong lumangoy sa dalampasigan na iyon at ginawa kong pera ang lahat ng iyon para ponduhan ang pakikipagsapalaran ng isang taong walang kwenta. Umupo siya sa sopa kung saan dati nagbabasa si Robert tuwing umaga ng linggo. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin? Ano? Na nung ibinenta ko ito, wala akong naramdaman. Isa na lang itong ari-arian. Ngayon na nandito ulit ako, nararamdaman ko si tatay sa bawat sulok. Naririnig ko ang kanyang tawa, naaamoy ko ang kanyang umagang kape, nakikita ko ang kanyang salaming pambasa sa mesa. Nandito siya, Angela. Nandito siya palagi. Alam ko. At alam ko rin na ipinagmamalaki niya kung paano mo hinarap ang lahat ng ito. Ginugol namin ang buong araw sa bahay, nagluluto ng magkasama, naglilinis at inaayos ang maliliit na detalye. Para itong ritual ng muling pagkonekta, hindi lang sa lugar, kundi pati sa mga pagpapahalagang kinakatawan ng lugar na iyon. Nang magsimulang lumubog ang araw, umupo kami sa beranda na ipinagawa ni Robert, nakatingin sa karagatan. Ma, may panukala ako. Ano iyon? Gusto kong gawing pansamantalang kanlungan ng bahay na ito para sa mga kababaihang umaalis sa sitwasyon ng karahasan sa tahanan, isang lugar na maaari nilang tirahan habang binubuo muli ang kanilang buhay. Perpekto ang panukala. Siguradong magugustuhan ni Robert ang ideya na magagamit ang bahay niya sa tabing dagat para makatulong sa ibang pamilya. Sa tingin ko, napakagandang ideya iyan, mahal. Maaari nating gamitin ang ilan sa mga yaman ng pundasyon para sa pagpapanatili nito at maaari kong pangasiwaan ang programa sa pamamagitan ng trabaho ko. Sigurado ka bang gusto mong gawing ganoon ang kanlungan ng pamilya natin, Ma? Ang pinakamagagandang kanlungan ay yung pinaghahatian. Palagi sinasabi ni tatay na hindi tunay na tahanan ang isang bahay hanggat hindi nito binubuksan ang mga pintuan nito sa ibang taong nangangailangan ng pagmamahal. Tama siya. Palaging mapagbigay si Robert sa bahay natin, iniimbitahan ang mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay na nangangailangan ng matutuluyan. Umuwi kami nung gabing iyon na may bagong proyekto at ganap na muling na bagong relasyon. Hindi na kami mag-ina na pinagsama ng obligasyon o pangangailangan. Kami ay 2 babae na kusang piniling bumuo ng buhay ng magkasama na nakabatay sa pag-ibig, paggalang at iisang layunin. Nang gabing iyon, bago ako makatulog, kinausap ko si Robert sa katahimikan. Nagawa natin ito, mahal ko. Sa wakas, naintindihan na rin ng anak natin kung ano talaga ang mahalaga.
At sa unang pagkakataon mula nang siya'y pumanaw, naramdaman kong sumagot siya sa akin. Alam kong gagawin mo iyon. Mas matatag kayong dalawa kaysa sa inyong iniisip. Dumating ang katarungan hindi bilang paghihiganti, kundi bilang aral. Hindi bilang parusa, kundi bilang pagbabago. At sa huli, nakamit naming dalawa ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Nakuha namin ang isang tunay na relasyon na nakasalig sa matibay na pundasyon na hindi kayang sirain ng anumang krisis sa hinaharap. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? At mula sa ang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapaghatid pa ako ng mas maraming kwento na katulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay. May pagmamahal at paggalang.